Uso na sa panahon natin ngayon ang mga content creators at vlogger na makikita mo sa daan. At dahil nga sa maraming opportunity at pera sa ganitong trabaho ay maraming sumusubok na baka dito sila sumikat at yumaman. Madalas mga teenager at mga bata pang nagsisimula. Iba-ibang niche lang. At syempre kapag usapang pera ay malamang madali mong mayayaya ang mga tropa mong gumagawa ng mga video. Especially kung pare-pareho kayong kikita. Ako nga pala si Rian Sargimbal at ito po ang kwento namin ng mga kaibigan ko. Sa Siargao po ito nangyari, hindi ko na lang po papangalanan. Sikit po yung kaibigan namin na adventurous. Bata pa lang kami ay adik na ito sa kung ano-anong buwis buhay na laro hanggang na-try na niya lahat ng mga adventure gaya ng camping, hiking, kayaking noong binata na siya at syempre bilang kaibigan niya ay isa sa mga requirements namin ay samahan siya sa mga kalokohan niya. Naalala ko noong pandemic kung saan nagsimula siya sa hobbies niyang pagbablog. Nagka-quarantine vlog siya sa day in life vlog hanggang sa mapunta siya sa horror channel vlogging. If familiar po kayo kay Sam and Chloe maintindahan nyo po yung type ng vlogs niya pero ipapaliwanag ko na rin po. Yung type ng vlog nila Sam and Chloe is pumupunta sila sa mga sikat na lugar kung saan may namatay or haunted places and they will explore it. Mostly matutulog sila doon o kaya naman ay gagawa ng experiment. Ganoon din po yung vlog ni Kit. Ang kaso nga lang siya lang yung nagbablog kaya naman niyaya niya kami. Ang type naman ng vlog niya ay parang normal vlog lang na pupunta kami sa mga abandonadong lugar at magpipilm din, magtatakutan. Yes, magtatakutan lang po dahil madalas ay wala naman kaming nararamdaman sa mga lugar na pinupuntahan namin. Dahilan na rin siguro yon para hindi kami matakot na gumawa ng iba pang ganoong vlog. Hindi naman talaga iyon ang pakay namin sa Siargao. Nagkaroon lang talaga ng time na makapag-trip kami ng mga oras na iyon ng magkakasama. Nga pala, 5 po kami sa tropa. Ako, si Kit, si Bruce, at yung magjowang si Sammy at Kevin. Nagkayayaan kaming 5 noon na mag-Siargao at habang nasa hotel ay napaka-search si Kit sa mga lugar ng Siargao na abandonado. Ayaw pa nga sana namin na pumayag noon dahil nga iba naman ang pinunta namin sa lugar pero mapilit si Kit at sinabing matagal na raw siyang hindi nakakapag-film. Which is totoo naman dahil nga may mga time na iyon na ay naging busy kami na magkakaibigan at hindi na namin siya nasamahan. Isang abandonadong bahay aliwan ang napili ni Kit. Nagkakalokohan pa nga kami na baka may makita kaming mananayaw doon na naka-sexy dress. Ma-excite naman ang mga lalaki to the point na nakatanggap ng kaltok si Kevin kay Sammy. Nag-ready na kaming umalis noon ng mga 6 PM sa hotel. Dala ang mga camera at iba-iba pang mga equipment ay lumabas na kami ng hotel. Sa labas na rin kami nagplano ng mga gagawin para mas maganda ang filming. Dahil nga sa 5 lang kami ay nagpasya na lang kaming maghati sa 2 grupo. Si Kit at si Bruce ay ang magkasama habang kami naman ni na Kevin at Sammy sa kabilang grupo. Ang balak namin ay mag-i-stay yung isang grupo sa labas at ang unang grupo muna ang papasok. Then yung pangalawang grupo na para 2 ang magpipilm namin bago kami mag-start na magtakutan. Ginaya kasi namin yung nagfilm sa isang sikat na hotel yung Sam and Chloe na idol nga ni Kit. Sumakay kami noon ng tricycle para makapunta sa bahay aliwan. Nagulat pa noon yung kuya na magdadrive ng sabihin niya sa amin na bakit daw dun kami pupunta abandonado na raw iyon at marami daw ang nagsasabing nakakarinig sila ng pag-iyak. Nagtawanan lang kami noon at sinabing magpipilm lang naman kami at hindi rin kami magtatagal. Umiling lang noon si kuya pero sinakay na rin naman niya kami. Nakarating kami sa isang abandonadong building. Pagkababa ay agad na makikita ang lugar. Hindi ko na papangalanan para sa privacy na rin. 2 palapag iyon na wasak-wasak na ang front ng dingding. Kahit nasa labas ay kita na ang bar pati na rin ang dance floor. Nag-setup muna kami ng mga camera at naunang pumasok yung 2 lalaki. Lumabas silang nagtatawanan dahil ang boring naman daw kasi walang sumasayaw.
Minura pa namin sila bago kami pumasok. Magkahawak ang kamay namin ni Sammy habang nauuna si Kevin na siyang may hawak ng camera at flashlight. Nakangisi pa ito habang matapang na naglalakad. Nagsimula na kaming mag-take ng mga videos. Kumuha ng video si Kevin sa bar at dahil may dala akong camera ay nagsimula na rin ako mag-video. Dahil maliit lang naman yung bar ay hindi na kami umabot ng 20 minutes sa pagbibideo at tinawag na namin yung dalawa. Nagtawanan pa kami noon habang pilit iniisip kung ano ba ang gagawin namin buong gabi. May tinuro pang kwarto si Bruce na kanila Kevin na pwede raw nila magamit for free. Nagtawa na naman kami. Naglabas na ng mga equipment sina Kevin. Yung isang equipment ay para siyang tracker na umiilaw kung mayroong multo kung ano ang nasa paligid. Habang yung isa naman ay tinawag na music box, kung saan pwedeng galawin ng multo yung box at kusang tutunog iyon. Inilapag yung music box sa tapat ng hallway habang nag-iikot naman sa bar sina Kevin at Bruce na dala-dala ang tracker. Inikot lang nila ang buong bar at nang walang masagap ay napamura na lang yung dalawa. Bad trip daw dahil wala man lang silang makitang sumasayaw na babae. Nagtawa na naman kami noon. Ang gagago kasi nila. Nagawa pa nga ng mga ito na magloko na may dumaan daw sa likod ni Kevin. At tumakbo silang may nakita nga. Kahit ang totoo ay wala naman. Habang nagtatawanan ay bigla na lang akong binulungan ni Sammy. Ang sabi nito ay may nakita raw siyang babaeng dumaan. Sinamaan ko pa siya ng tingin noon dahil sabi ko ay bawal siyang manakot ng ganoon pero seryoso siyang nagsabi. Hindi raw siya nagbibiro at meron daw talaga. Ang sabi ko ay saan ba iyon? At agad niyang itinuro sa akin yung hallway. Papunta sa kwarto na tinuro sa kanila kanina ni Bruce. Nagtataka ko naman na tinignan iyon pero wala. Lumapit na sa kanya si Kevin at inakbayan siya. Sinabi nitong sa loob kami ng building matutulog. Or better yet doon sa mga kwarto. Agad naman nag-react si Sammy kasi ang dumi-dumi raw doon at gusto niya na bumalik sa hotel. Nagsimula na itong magdaldal ng kung ano-ano na ikinagulat namin. Mostly naman hindi naman talaga kami nag-i-sleep over sa mga pinupuntahan namin dahil natatakot din kami pero grabe yung reaksyon ni Sammy. Halata naman na nagbibiro lang si Kevin. Nagtawa na naman sina Bruce at Kate. Nag-appear pa nga ang mga ito na para bang pinagplanuhan na nila ang pang-aasar. Ngunit nagbago na ang mood talaga ni Sammy. Nag-aaya na itong umuwi at nagsimula ng magalit. Pero katulad ng nauna ay tinawanan lang ito ng mga lalaki. May kinakalikot sila sa counter at nagbubulungan ng bigla na lang. Tumilapon si Sammy at tumama ang likod nito sa dingding. Gulat kaming napatingin sa kanya noon dahil nga ang sabi niya ay para daw may malakas na puwersang tumulak sa kanya kahit ang totoo ay ang layo naman sa kanila ni Kevin. Nabitawan pa nga ni Kevin ang hawak na camera at tumakbo papunta sa girlfriend niya. Ganoon din ang ginawa ni Bruce at Kit. Naiwan naman akong nakatayo doon dahil nakatitig ako sa babaeng nakatayo sa may hallway. Wala itong muka at nakaputing dress. Basta lang ito nakatayo at nakatingin sa amin. Para akong napako sa pagkakatayo at hindi makagalaw. Ang inaakala kong joke lang noon ni Sammy ay nakikita ko nang nakatayo at alam kong katulad niya ay hindi rin ako nagmamalikmata. Nanginginig ang tuhod ko sa takot. Pakiramdam ko ay mahihimatay ako ng mga oras na iyon. Iyon ang unang beses na makakita ako ng kakatwang nilalang. Sinagawan pa ako ni Kevin noon bakit daw ako nakatayo lang doon at nakatingin sa kawalan pero hindi ko siya pinansin. Hanggang sa bigla na lang tumunog yung music box. Sunod-sunod ang pagtunog nito at ganun din ang paggalaw ng mga tracker. Sobrang lakas na mga iyon kaya naman napakuro ng paningin ko. Nangungunot ang noo ko noon dahil automatic na kapag may gustong kumausap sa iyo ay saka lang iyong tutunog. Ipamilyar po kayo, ang music box po ay tutunog kapag sasagot yung entity ng yes or no. Pero sa kaso namin ay paulit-ulit lang ang pagtunog nito kahit wala naman kaming tinatanong. Patuloy pa rin sa pagtunog yung music box na dahilan para
mapakapit si Sammy sa boyfriend niya. Kinuha naman ni Kit ang pagkakataon na iyon para videohan ito. Pilot ko siyang pinipigilan habang hinahanap yung babaeng walang muka. Kanina kasi nung nalingat ako sa pagtingin ko sa kanya ay wala na siya roon sa kinakatayuan niya. Hindi ako pinansin ni Kit at patuloy lang sa pagbibideo ng nangyayari. Nakatayo naman na kasi si Sammy at inalalayan ito ni Kevin. Si Bruce ay nagsimula ng magligpit ng mga kalat at sinabihan din niya si Kit na uuwi na kami. Ngunit matigas ang ulo nitong isa at ayaw pa rin paawat. Sabi niya ay chance na namin yun para dumami ang views. Kung sino nga raw ang magbo-volunteer na kumausap sa multo ay hahatian niya sa bayad. Walang sumugot sa kanya noon. Nagpanik na rin kasi si Kevin dahil sa halos mawala ng malay si Sammy. Pinipilit naman ni Kit na mag-stay pa kami ng ilang minuto. Kukuha lang siya ng video ngunit bago pa may sumagot sa amin ay bigla na lang tumilapon yung mga gamit na niligpit ni Bruce. Dahilan para mapatras siya. Napasigaw pa ako noong may marinig akong parang nababasag. Lumutang din yung iba pa naming gamit at sa isang iglap ay nagbagsakan iyon sa may sahig. Tila naman hindi pa rin nakukuha ni Kit ang pangyayari dahil mas concerned pa rin ito sa views niya. Tuwang-tuwa pa ito habang nagbibideo. Bigla na lang lumakas ang hangin. Nagpatay sindi yung emergency light namin kaya naman napatakbo kaming 5. Iyon nga lang imbis na palabas ay papasok ng building ang takbo namin. Nagkahiwalay-hiwalay kaming 5. Napasama ako kay Bruce na papunta sa second floor. Hinawakan ako nito sa kamay nang mapansin na nanginginig ang mga iyon. Magkahawak ang kamay namin na nilibot ang ikalawang palapag. Madilim kaya naman hindi ko malaman kung tama ba ang inaapakan ko. Good thing na kasama ko si Bruce. May dala kasi siyang po na may flashlight. While nasa bag naman yung sa akin, malawak ang second floor. Mostly for VIPs. Maraming room doon na parang may mga cubicle. Naglalakad-lakad kami para hanapin yung pababang hagdan. Sa sobrang takot namin ay hindi na namin malaman kung saan ba kami umakyat. Nasa kalagitnaan kami ng paghahanap ng makarinig kami ng pag-iyak. Nanggagaling yun sa dulong cubicle. Boses ni Sammy ang naririnig ko. Kaya naman walang pag-aalinlangan akong tumakbo papunta sa cubicle na iyon. Tinawag pa ni Bruce ang pangalan ko pero hindi ko siya pinakinggan. Nang makapasok sa cubicle ay agad kong hinanap yung kaibigan namin pero laking gulat ko nang yung babaeng walang mukha yung nakita kong nakatayo doon. Napatras ako at nawala ng balanse. Dire-diretso akong napaupo sa sahig. Dumating rin si Bruce pero bago pa siya humakbang papasok sumara na yung pinto. Napatakbo ako noon at kinalampag yung pinto. Narinig kong ganoon din naman ang ginagawa ni Bruce. Tulungan mo ako. Narinig kong sinabi ng babae pero hindi ko siya pinansin. Panay lang ang pagkalampag ko sa pinto. Tulungan mo ako. Nanggigigil kong pinagsusuntok ko yung pinto. Nanginginig ang mga tuhod ko habang hindi pa rin maalis ang tingin sa babaeng nakatayo sa harap ko. Tulungan mo ako. Hindi kita kayang tulungan. Patay ka na. Mariin kong sigaw habang nangingilid ang luha. Ano? Bakit nandito ka kung ganoon? Galit na galit nitong tanong. Bigla na lang lumapit sa akin ang babaeng walang muka. Napaiyak ako nang makalapit ito dahil mas inilapit pa nito ang mukha niya sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin. Basta na lang ako umiyak. Tulungan mo ako kung ayaw mong isama kita sa hukay. Napahagulhol ako sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paulit-ulit nitong nilapit ang mukha niya na para bang tinitignan niya akong ng maitim. Bigla naman may tumulak sa pinto at tuluyan iyon na bumukas. May humila sa akin. Patayo na nang tignan ko iyon ay si Bruce yun. Hinila ako nito palabas pero bago pa kami makatakas ay may humila din sa akin sa kabila kong braso. Yung babaeng walang mukha yung humila sa akin papasok ng cubicle. Mas lalo akong naiyak nang makitang mas malakas ang hila nito sa hila ni Bruce.
Ngunit hindi talaga ako binitawan ni Bruce. Dalawang kamay na niya ang nakahawak sa braso ko. Paulit-ulit niya akong hinihila. Hindi binibitawan ngunit ganoon din ang ginagawa ng babae. Nakarinig pa ako ng mga malakas na pagtawa. Napahagulhol ako ng iyak. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa makarinig na lang kami ng ingay na parang nagtakbuhan hanggang sa marinig ko yung boses ni Kevin. Ayun sila! Lumapit sila sa amin at napaatras na nang makita yun ng babae pero agad nilang tinulungan si Bruce. Mas malakas na hatak ang ginawa nila at nakuha nila ako sa babae. Hindi pa man ako nakakabawi ay hinila na ako ng Bruce at tumakbo kami kasama ng iba. Naririnig ko pa ang sigaw at tawa ng babae na walang muka. Mukhang hinahabol kami nito. Nakarating kami sa first floor at kahit nandun pa ang gamit namin ay wala nang nag-aksaya pa ng oras na pulutin niyo na tumakbo kami papalabas ng main door. Hindi ko maiwasan na mapalingon. Hindi ko rin alam kung bakit ako lumingon noon pero para lang kasi may nag-utos sa akin na lumingon. Lumingon ako noon at napahinto sa pagtakbo. Kitang-kita ko ang babaeng walang muka na pababa ng hagdan. Para lang itong papel na hinahangin. Sinagawan ako ni Kevin at hinila. Bakit raw ako tumigil? Nakarating kami noon sa kalsada at mabilis na nilingon ang bahay aliwan. Nakatayo lang doon yung babaeng walang muka at tila ba hindi siya makalabas sa lugar na iyon. Halika na! Malakas at puno ng galit na sigaw ni Bruce. Tumakbo na kami ulit at hindi ko na nga maalala kung paano ba kami nakabalik noon sa hotel. Pagkarating sa hotel ay hindi na kami halos makapagsalita. Lahat kami ay natroma sa mga nakita sa lugar na iyon. Nagtabi-tabi kami noon sa kama dahil sa takot sa ganoon kaming posisyon nakatulog. Pagkagising namin kinabukasan ay halos pasalamatan namin ang lahat ng santo dahil walang sumunod sa amin at wala ring nagpakita sa panaginip naming 5. Noong mag-aalmusal na kami ay doon na nagkwento ang iba naming kasama na may mga naranasan sila nang magkahiwa-hiwalay kami. Dahil nga magkakahawak ang kamay ni na Kevin at Sammy ay hindi sila nagkahiwalay nang magtakbuhan kami. Hindi nila alam kung saang parte sila ng aliwan na punta pero sa first floor daw iyon. Sa isang parang kwarto iyon. Kwarto iyon ng parang pang VIP din. Ngunit ang pinagkaiba lang ay may maliit itong pole dancing sa gitna. Although sira-sira na ay makikita pa rin ang structure nito. Doon daw napapasok sina Sammy at Kevin. Yun nga lang noong pumasok sila ay para daw ang daming tao. Nakakarinig daw sila ng mga ingay na nagiinuman at mga nagkakasiyahan. May naririnig din silang sumasayaw kahit ang totoo ay silang dalawa lang ang tao doon. Sa sobrang takot nga daw nila ay nagkandaligaw-ligaw sila hanggang sa noong nagpasya silang lumabas na lang ng building ay doon na nila nakita si Kit na tumatakbo papaakyat kaya naman sumunod daw sila dito. Tinanong din namin si Kit kung ano ba ang nangyari sa kanya nung una ay ayaw niyang magkwento pero noong pilitin namin siya ay mangiyak-ngiyak niyang isinalaysay ang napagdaanan. Ayon sa kanya ay hindi niya alam na wala siyang kasama nang tumakbo siya papunta sa likod ng building dahil nakakarinig daw siya ng mga yapak na may sumusunod sa kanya. Noong mapagtantong wala na kami ay nagpasya siyang bumalik sa labas at baka raw lumabas kami nang makarinig siya ng iyak. Boses ko raw ang naririnig niya kaya naman sa pag-aakalang ako iyon ay agad niyang hinanap yung boses. Sa girls restroom niya nakita ang isang babaeng nakatalikod na katulad ko ang suot at hairstyle. Akala pa nga niya ay ako raw iyon at umiiyak lang dahil naiwan ako. Sinabi niyang natatawa pa raw siya nang lapitan ako at kalabitin pero nang lumingin daw ang babae ay halos mahimatay siya. Wala itong muka pero may bibig itong nakangisi sa kanya. Sinabi pa niyang bigla na lang itong tumalon at kumababaw sa kanya na habang inaabot ang liig niya. Nagpambuno pa silang dalawa hanggang sa mauntog silang dalawa sa may pader para dahilan para mabitawan siya nito. Ang sabi ni Kit ay paulit-ulit na nanghihingi ng tulong ang babae habang umiiyak ito. Nagmamakaawa ang malamyos nitong boses sa kanya ngunit nang hindi niya yung tulungan ay bigla na lang daw itong binali ang mga buto sa katawan. Napaiyak na raw siya noon sa takot habang pinapanood kung paano baliin ng babae ang sarili nitong mga braso at binti.
Hindi raw siya makatakbo dahil tila ba nangihina ang tuhod niya sa nakikita. Hanggang sa mabali na raw ng babae ang lahat ng buto nito at gumapang ito papunta sa kanya. Doon na raw nataranta si Kit at mabilis itong sinipa sa mukha dahilan para mapaatras ito. Tumalon daw ang babae at tumikit sa itaas ng pader ng girl restroom. Nakangisi pa rin ito na para bang masaya sa naging reaksyon ni Kit bago ito tumalon papunta sa kanya. Doon na raw siya nagkalakas ng loob na tumakbo palabas at kahit kailan ay hindi na siya lumingon hanggang sa makarating siya sa second floor at makita sina Kevin. Hinanap nila kami at natagpuan nila kami ni Bruce sa isang cubicle. Naikwento ko rin sa kanila ang nangyari sa amin ni Bruce at kung ano ang nakita namin na nabanggit ko rin ay napansin ko na bakit parang hindi makalabas yung babae sa bahay aliwan. Ang paliwanag ni Kevin ay baka doon raw talaga nakatira yung kaluluwa nito o may nagkukulong sa kanila dahilan para hindi sila makalabas. Hindi na kami bumalik sa lugar na iyon at hindi na rin namin kinuha mga equipment na tinake down na rin ni Kit ang horror channel niya at ngayon ay iba na ang ginagawa nitong vlog. Adventures pa rin naman ang kaibigan namin pero hindi na ito mag-a-adventure ng katulad ng ginawa namin sa Siargao. Sa ngayon po ay patuloy pa rin kami sa buhay namin. May mga iilang lakad pa rin po na sinasamahan namin si Kit. Pero nakita ko rin ang pagbabago kay Kit. Mas naging maingat na siya at hindi na talaga niya pinipili ang pumunta sa mga nakakatakot na lugar. Kumbaga ang ginagawa niya na po ngayon ay mga adventure vlog gaya po ng motovlogging. Hanggang dito na lang po muna Sir Gimbal. Sana po ay mapili niyo po ang kwento ko at may ere. At dito na po nagtatapos ang kwento natin mga kagimbal. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.